Sa report ngayon sa Lakers official, halos 20 trade offers pala ang tinanggihan ng Lakers para dito kay Austin Reeves simula pa nung nakaraang season, dahil ang daming araw talagang nagpapakita ng malaking interes na makuha itong si Reeves sa trade. Sa isang report naman, sinabi pa na handa lang i-trade ng Lakers si Reeves sa mga superstar katulad nitong si Giannis o Nikola Jokic. Dahil nga hindi nga basta-basta bibitawan ng Lakers si Reeves kung hindi nga raw malaki ang return na makukuha nila sa palitan na yan. Kaya dumaan ang mid-season at off-season, walang nangyaring trade dito kay Reeves kahit sobrang daming team pa yung nagparamdam at nagbigay ng offer dito sa Lakers. Nag-offer ang Lakers ng 89 million 4 years extension kay Reeves, pero tinanggihan niya yan sa dumaang off-season. Kaya may nakaabang kung sakaling araw na pumasok yan bilang unrestricted free agent. Pero malinaw naman sinabi ni Reeves na gusto niyang manatili dito sa Lakers sa buong karir niya. Pero syempre kailangan rin paghandaan ng Lakers ang malaking offer dito kay Reeves sa susunod na summer kung hindi talaga nila yan balak pakawalan. Dahil sa report pwedeng makakuha si Reeves ng 241 million 5 years extension contract dito sa Lakers o pwedeng 175 million naman sa ibang team kung magdedesisyon yan na tuluyang pumasok bilang unrestricted. Alam ng Lakers na habang tumataas ang performance nitong si Reeves, mas nagiging mataas talaga ang market value niyan. Sa ganyang senaryo, may incentives ang franchise na wag basta mag-trade para lang sa seasonal contender nila. Mas naghahanda ngayon yung mga to sa future plan at mabigyan ng sapat na salary contract itong si Reeves next summer. Para kay Reeves naman, habang nasa Lakers pangaraw, may opportunity to na magpakita at makakuha pa ng mas malaking kontrata. Yan din mismo ang habol niyan. Dahil malinaw naman sa sinabi nitong si Pelinka, hindi nila basta-basta ititrade si Reeves. Naging untouchable yan sa buong offseason dahil may commitment sila para sa continuity at pagpapahalaga sa kanilang roster, hindi lang puro shake-ups. Dahil sa kanyang pag-angat, lalo na sa 2024 to 25 season at ngayong season, mas inaasahan talaga na lalaki palalo yung market value niya. At dahil naman sa bagong rule sa salary cap ng NBA, tumataas ang halaga ng mga contract para sa mga rising players. Yan magkakaroon ng advantage ang Lakers at pwede siyang mabigyan ng malaking offer. Ang Lakers next summer may kakayahan na i-offer sa kanya yung 5 taon deal na nagkakahalaga ng 241 million dahil malinaw na parte siya ng long-term plan. Kaya naman malaki rin ang posibilidad na manatili yan sa Lakers. Sa bilang dulo, ang Dallas naman ngayon nakikita na mas nagpo-focus na lang sa rebuilding kaysa mag-contend ngayong season at nare-report pa na possible na bitawan ng mga to yung malalaking kontrata nila na nasa roster pa para makapag-rebuild sa future. At ang nakikita dyan mismo, itong si Davis, Kyrie at Klay Thompson. Ang Mavericks ngayon nahaharap sa maraming issue pagdating sa mga core na inabot ng injury, disappointment sa trade moves, sa offseason na nangyari at pagbabago ng general manager. Kaya ngayon possible na hindi mag-focus sa win-now mode ang Dallas ngayon. Si Davis, 30-year-old na, may history na ng injury at ayon sa report, naglalaro yan sa posisyon na power forward na hindi optimal sa roster nila. Ang Mavericks nalalapit sa second apron salary cap restriction at wala silang maraming first round pick sa mga susunod na taon. Ibig sabihin, kung ipapalit nila sa Davis, magkakaroon sila ng asset o flexibility na makakatulong sa rebuilding o retooling. Dahil nakikita na kung magre-re-assist ng direction ngayong season itong Dallas, maaaring tignan na lang nila yung malaking kontrata tulad dito kay Irving at kung paano siya itugma sa bagong plano nila na niluluto. Ang Mavericks nasa yugto na ng what's next, yan yung katanungan. Kaya kahit may mga big name tulad nila Irving, maraming parte ng consideration. Hindi pa naman definitely na ilalagay nila sa market si Davis o Irving kasama si Thompson. May mga posibilidad pa rin batay sa mga internal na sitwasyon ngayon na nangyayari dito sa Mavericks. Ang pinakaunang rason talaga dyan ang major organizational shift pagsibak dito kay Harrison. Mismatch ng veteran star sa bagong timeline ng Dallas at ang pangangailangan ng Mavericks na magkaroon ng flexibility, asset para sa future. Kaya yan ngayon ang pinagpipilian ng mga to.